What's up mga kasang? For today's video may susubukan tayo at naka-breed nga tayo ngayon ng Floughorn. So meron ako ditong Floughorn egg at meron na siyang mga mata, kitang kita nyo na. So more or less mga 24 hours mag-hatch na yan. At titignan natin kung gaanong karami yung mapapa-hatch natin at mapapabuhay natin. Dahil ito yung nagiging problema ko, no? Kung makikita nyo yung mga eggs ngayon, almost 90% ng eggs ay may mga mata. So ibig sabihin no, 90% yung mabubuhay dyan. At yung mga kulay white, yun yung talagang wala na pag-asa na hindi na fertilize. So ang nangyayari kasi pag ganyan, habang tumatagal, paubos ng paubos yung mga nag-hatch. Kaya ito, susubukan natin ngayon na mapabuhay ng marami yung mga itlog ng Floughorn. So ayan, ito nga palang sa kabila nila, ito yung ating HB14 na fry, na ito yung nakaraang brinid ko na napakarami ring nag-hatch niyan, pero ang natira is mga 100 pieces na lang. So yan nga yung noon ko pa pinag-aaralan kung paano gagawin na makabreed ng marami, no? Dahil marami ako napapahatch, pero ang problema nagkaka-molds at konti yung nabubuhay na mga fry. So sayang naman yung opportunity na marami sana tayong fry, kaso namamatay sila bago pa sila umabot sa isang linggo, no? Kasi yung isang linggo na yun, safe na yun para sa mga fry natin at sure na yun na mabubuhay na sila, lalo na pag lumalangoy na. Talagang buhay na yan. So yun yung pinag-aaralan ko at ngayon ay tututukan natin sa video na to yung mga gagawin ko, at kung may masasuggest kayo sa mga breeder dyan, no, pahingi ng suggestion kung ano yung dapat gawin para mapabuhay natin ng marami itong mga eggs na ito. So yun mga kasang, unang gabi at ngayon pa lang ito nag-hatch. So yan, medyo dumami yung puti, no, yung molds. Medyo dumami siya, tapos yun nga, gumagalaw na yung mga eggs. Ang nangyayari kasi dyan guys, no, sa mga baguhan pa lang sa pagpa-Floughorn, pag nag-hatch yan, magkakaroon ng buntot yung eggs, tapos kakalas na sila doon sa pinagdidikitan nila. So pag kumalas na sila dyan, dahil nakatagilid ngayon lalagyan natin, malalaglag sila dyan. At dapat maalis ko yung pinaglagyan para hindi sila mahawa doon sa mga molds. Ang problema ko ngayon is gabi na at patulog na ako, kaya hindi ko na to mahihintay kasi matagal pa yan, mga 2 to 3 hours pa yan bago maubos yan. So bukas na ng umaga ko tatanggalin yung mga molds dyan sa nakadikit na clay pot. So yun mga kasang, umaga na at ito na yung binabantayan natin ng mga eggs, no. Kung mapapansin nyo, mas dumami yung kulay white o yung mga nag-molds. Siguro kung nung unang araw nakita natin na 90% yung nag-hatch, ngayon sa tingin ko parang mga 80 or 70% na lang yung nag-hatch, at 30% hanggang 40% siguro yung mga nag-mold. So ayan na nga, humiwalay na yung mga wigglers natin kung tawagin, no? Yan na yung mga eggs na nagkaroon na ng buntot. Ang tawag dyan is wigglers. So napakarami nyan at yan, kakalat na yan dyan. Tapos kailangan natin tanggalin yung mga dapat natin tanggalin. Ayan, no? May mga napunta na dyan. Kailangan kasi natin matanggal yung mga molds niyan kasi nakakahawa yan. At dyan ako nagkakaroon ng problema sa pagbibreed ko ng Floughorn. Dyan ako lagi nagkakaroon ng problema dahil marami akong wigglers, pero ang problema ko mga 2 days, 3 days unti-unti silang namamatay hanggang sa halos wala nang matira. Halos 10% na lang yung nakukuha kong mga fry. Madami na yung 30%. So ngayon isusubukan natin kung ano yung mga pwede natin gawin. Alright, tanggalin muna natin yung lalagyan. So yun mga kasang, mas maganda talaga na meron kayong paitlogan, pwede yung mga ganitong pot or yung tiles. Kasi pag doon sila nag-itlog, pwede nyo na lang tanggalin at hihiwalay na yung mga wigglers, no? Ang problema lalo na pag nangitlog yung Floughorn nyo sa sahig ng aquarium, hindi nyo basta-basta matatanggal o mahihiwalay yung mga molds. At yung pa naman yung iniiwasan natin dahil nakakahawa talaga yon, no? Kahit wigglers na yung mga eggs nyo, pwede pa rin mag-molds yon. At yun nga yung nagiging problema ko, no? Dahil malaki yung percentage na nawawala talaga sa mga Floughorn wigglers ko pag mga ganyang time na ng mga wigglers. So mga 1, 2,
3 days, talagang paulit-ulit talaga na nauubos. Ayan, no, kung makikita nyo guys, napakarami nito. Ayan, marami siya ngayon. Ayan, gaya ng dati, ganyan naman ako palagi pag magbe-breed. Madami namang nag-hatch. Siguro tingin ko dito mga 60 to 70% to nung mga eggs. So meron mga ilan-ilan na white na kailangan natin tanggalin. Ayan, lagi ko naman din tinatanggal yung mga molds. Nagamit ako ng ng Turkey Buster para mahigop ko yung mga molds. At iniisa-isa ko talaga yan dahil nga nakakahawa yan. So ito nga yung gamit natin na Turkey Buster. Yan, inihigop ko lang yung mga molds niyan. Hindi naman natin pwede saipon yan at baka maubos. So maingat kung inihigop yung mga nagmolds na, no. Yung mga nagmolds na yan yung mga itlog na hindi fertilized. At yung ibang wigglers na namatay na o naamag na rin. So kailangan talaga natin tanggalin ng mano-mano yung mga molds para maiwasan natin na mag-molds yung madaming wigglers, no? Pero yun nga, ang nagiging problema ko kahit ganito ginagawa ko, dumadami pa rin yung yung casualty natin sa mga wigglers. Pero sana nga matutunan na natin, no? Tagal-tagal ko na rin nag-breed ng flowerhorn, hindi ko pa rin makuha-kuha, no? At nakikita ko nga sa iba, grabe ang dami nila. Pag nag-breed sila ng flowerhorn, talagang thousands. Ako parang hundreds lang talaga. So ayan, lalagyan ko ng methylene blue. Lagi naman natin itong ginagawa. Lalagyan ko ng konting methylene blue para ma-prevent yung pagkalat ng molds sa ating aquarium. Ayan. Kusa na yan nahalo sa tubig dahil meron tayong filtration dito na na hang-on back filter. Meron nga pala tayong hang-on back filter dito, tsaka sponge filter meron yan. So yun yung filter ko pag nagpapahatch ako ng mga flowerhorn. So yun mga kasang, ito yung hindi ko nagagawa noon at ngayon ko lang naisip bakit nga hindi ko ginagawa noon. Hindi ako naglalagay ng asin pag sa mga wigglers ko, sa mga na-breed ko na flowerhorn. Hindi ako naglalagay ng asin. So ito ang duda ko nga, baka ito yung makatulong sa atin at ito yung magiging susi para makapagpalaki tayo ng maraming flowerhorn wigglers. Dahil ito, first time ko lang ulit gagawin to, no. Dati gumagamit ako niyan, hindi ko na maalala kung gumagamit ako niyan, pero ewan ko ba. So yun mga kasang, no, gabi na naman. At ito na yung mga wigglers natin ng flowerhorn. So ngayon, no, medyo maganda yung pinapakita sa atin ng mga wigglers natin dahil konti lang yung nag-white. Kasi ganito lagi yan, usually yung nangyayari sa akin dyan. After niya mag-hatch, mga 12 hours to 24 hours, dumadami yung nagiging white or yung mga nagiging molds. So ngayon, tingin ko malalakas pa rin sila at steady pa rin sila. Tingin ko mas maganda yata talaga na gumamit ng rock salt. Parang doon ako nagkukulang. Meron mga ilan tayo makikita mga molds, pero hindi na kagaya ng dati na napakarami talaga na kung ako nagtatanggal talaga ng mga molds, hundreds talaga yung tinatanggal ko. So ngayon tatanggalin ko pa rin yan kahit konti yan dahil ayokong mahawa nila yung mga wigglers natin, no? Kasi yung problema talaga dyan yung molds natin talagang humahawa yan at naghanap yan ng mahahawahan. So ayun, sa tingin ko maganda yung pinapakita ng nung mga natin, wigglers natin. So yung mga kasang, no, pangalawang araw na ng mga wigglers natin. At syempre wigglers pa rin yan, no, sa mga baguhan sa flowerhorn dyan. Yung wigglers tumatagal yan ng 3 to 4 days. So yan yung pinaka crucial talaga na part ng breeding ng flowerhorn. At yan yung dyan talaga ako nahihirapan dahil nga dyan yung talagang nagkakaroon ng molds, yung mga eggs at mga wigglers na kung minsan nga kung ang nga nila, ang term nga nila natutunaw yung mga fry o yun nga namamatay. So ito nga yung medyo hirap tayo, no, at iniiwasan natin na kumonte yung mag-hatch, no. Pero sa tingin ko ay maganda naman ang pinapakita sa atin ng mga wigglers at tingin ko ay malaking bagay yung
nilagyan natin ng rock salt, no? Kasi yun talaga hindi ko talaga nalalagyan. Hindi ko alam kung bakit di ko nilalagyan yung dati, no? Pero ngayon nilagyan ko, tingin ko magiging okay na to. So napakarami ko pa ring wigglers at sa tingin ko na-solve ko na yung problem ko. Pero syempre susubukan pa rin natin yan next breeding. So ayun, no? Sana may natutunan kayo sa video na to. At sa mga may suggestions dyan, comment lang kayo. Alright, peace out.